Si Senador Bato de la Rosa sa isa pong napaka-importanting issue na kanya pong kinakailangan na tugunan at sagutin this morning. Senator, good morning po, sir. Good morning sa iyo, Ted, at DJ Chacha sa ating mga taga-subaybay. Good morning po. Kamusta po yung tulog kagabi? Sarap naman ang tulog, Ted. Masarap naman. Okay, good for you, sir, kasi kahapon po kayo ang laman ng mga usap-usapan dahil kayo ang starring, isa sa mga starring dito po sa naging testimonya nito pong si Espinido. Na alam po naman ninyo ay sabi nga dito sa pahayagan poster boy ng campaign against drug ng nagdaang pong administrasyon, no? Si Police Colonel Jovi Espinido. Ito ho muna, inyo na hubang napakinggan na i-playback ang kanyang testimonya kahapon sa Quad Committee sa Kamara? Hindi lahat, Ted, hindi lahat, pero merong pinasa sa akin ng mga video, pinakinggan ko. Okay. Kayo daw po ang protector ng mga Espinosa. Bago po itong ilang pang mga issue. Wag ko tayo malito ha. Si Espinosa, yung Kerwin Espinosa, yung nakulong allegedly na drug lord daw. Iba ho si Espinido. Espinosa yung sinasabing pinapaligpit at si Espinido yung pulis. Okay? Linawin lang natin yon. At sinasabi niya na tinago nyo ito nung mahuli nga at sinasabi ho din niya kaya siya ipinatapon doon sa Osamis kasi nga mukhang may balak sa kanya na masama. Kasi nga po ang kanyang aligasyon, kayo daw po ang protector nitong si Kerwin Espinosa. Nako, sir, Ted, itataya ko yung buong buhay ko, pati pamilya ko kung totoo yung sinasabi niya. Paano ako maging protector na ako nga ang nagpapa-implement ng war on drugs, ako nga ang CPNP, ako ang maging protector. Paano niya masasabi yan? Anong rason? Bakit niya sabihin na protector ako? Ang very clear, Ted, kung ikasama ng loob niya, ganito yun unang-una, kaya ko siya ginawang chief of police sa Albuera dahil nung nanalo si Pangulong Duterte, hindi pa siya nakaupo as president. Meron pumunta doon ng meron tayong reporter sa chat group, chat box. Bago pa yung Quadcom na yan, binabanata na talaga ni Espinido si Senator Bato. Just in. Sabi ko sa inyo, gagaling ang mga banateros sarili tayo mga reporter just in. Tao galing sa Albuera, kasama doon yung, hindi ko alam kung incumbent or former mayor de la Serna, pumunta kay President Duterte at humingi ng tulong na sir, sana sir ma-address mo yung problema sa droga namin sa Albuera. So, tinawag ako ni President Duterte, pinuntahan ko siya at nandoon itong mga tao na ito pinakausap sa akin. Sabi ni President Duterte, ikaw na bahala itong mga tao na ito, may problema sa Albuera. So, sabi ko, anong kuha niyo? So yun nga, droga. So sir, sabi na, sir, meron kami sanang pakiusap sa inyo na kung pwede itong tao gawin yung chief of police doon. Kasi lalaban talaga ito at matino ito na tao. Sabadista ito, sir. Matino. So, sabi ko, sino yan? Major ba yun? Captain pa si Espinido noon. Alam mo, isa pa ito sa dinikdik ng kamera. Hindi ko maintindihan. Normal ba? Sabi ng mga congressman tanga normal ba? Natatawag ang PNP chief sa isang katulad mo? Masyadong dinidiin yung major Major pa lang kasi daw siya ata nung time na yun. Normal ba natatawagan ka para ipaligpit sa'yo yung mga lugar na yun? Kasi hindi daw normal. Usually, kailangan daw dinadaan yan sa papel. Tandaan ninyo, nung panahon ni Pangulong Duterte, everything is not normal. Kasi nung panahon ni Duterte, doon lang nangyari yung mga hindi ginagawa ng mga pangkaraniwang presidente. Kung maalala ninyo, di ba, nung panahon ni Pangulong Duterte, first time in the history, lumabas ang presidente during SONA at nagpunta doon sa mga komunista.
Normal ba yun? Hindi. Ba't niya ginawa? Kasi gusto niyang kausapin ng tao. Witness si Mocha doon, nandun din sa stage si Mocha. Takot na takot lahat ng tao doon. Talagang alerto, mantakin mo. Without preparation. Biglaan yun. Walang preparasyon yun ha. Mantakin mo. Pumunta lang doon. Kasi usually, 2 days before, sinisweep na kaagad ng mga PSG yan. Doon hindi, nagpunta na. Hindi normal. Yun ang point ko dito. Ganun ang Presidente Duterte nun. Kaya dun sa sinasabi ng kamera, normal ba natatawagan ka ng PNP chief? Ang niligay ni Pangulong Duterte ay yung katulad niya na si PNP Chief Bato. Hindi normal ang lahat ng nangyari noong panahon na yun. Ibig sabihin, hands-on silang lahat. Kasi pinapalabas ni Espinido, hindi normal yung tatawagan ako ng presidente. Bakit? Ano ka? Major. Si Mocha ano? ASEC. Bakit tinatawagan si Mocha? During pandemic, tinatawagan siya ni Pangulong Duterte. Tinatanong, kamusta na ang mga OFW? Siguraduhin mo may pagkain yan ha. Siguraduhin mo. They course through Senator Bongo. Siguraduhin mo na aalagaan ng OFW. Hindi normal yan. Isang ASIC lang si Mocha nun. ASIC lang yun ha. Ikaw nga major eh. At hindi, at that time, ikaw na ang chief of police ng Albuera. Si Pangulong Duterte, intense siya pagdating sa droga. Yun yung sa OFW, na hindi niya kasama sa ano talaga, ibig sabihin, ang talagang puso ni Pangulong Duterte, droga. And yet, inaalagaan niya yung OFW. Personal niyan tinatawagan yung mga tao doon. Yan pa kaya? Tapos ipagdidiinan nitong mga tangang congressman na to, hindi normal yan. Hindi normal ang presidente tatawag sa'yo. Ano ba talaga? Ginagawa ng presidente yung trabaho niya maging hands-on. Ginagawa ng PNP chief ang trabaho niya maging hands-on. Tapos nagagalit kayo. Ano gusto ninyo? Yung kumakanta ng salamat? Salamat! Wala pa sa tono. Sinira pa yung favorite song ko. Dahil doon sa salamat na yun, nakakalapad ako dun eh. Tapos sisirain nyo? Yung ba normal? Normal ba nagpa-party habang nagpapakahirap ang mga tauhan? Yun ba ang normal? O kinawa naman kayo? O sige, ilagay natin. Kung pag-upo namin, assign ko yan doon. So, yun nga, tinawagan niya ng mayor, si Espinido, binigyan ang cellphone sa akin. Sabi ko, Espinido, si Juan ito, si General Bato ito. Gawin kitang chief of police sa Albuera para i-address mo yung problema sa droga doon ha. Banggain mo yung Espinosa drug group at linisin mo yung Albuera sa droga. Sabi niya, yes sir. So, yun na, nangyari. Tapos, nung nandoon siya sa Albuera, maganda na ang performance niya. Dahil sa kanya, lumaya si Kerwin Espinosa, nagtago sa abroad, at yung ama ay pumunta sa akin sa krami, nag-surrender. So yun, nag-surrender. Sabi ko, bumalik ka doon sa, harapin mo yung kaso mo, bumalik ka doon sa Albuera. Ngayon, Espinido, ganamit na may intelligence na monitor na doon may mga OFW na tumulong sa atin na malocate si Kerwin Espinosa sa Dubai. So nasa Dubai yung Espinosa, tumakbo. Okay, mga OFW tumulong. Normal ba yun? Anyway, tumulong sila, kaya nahuli si Kerwin Espinosa. Ito ang nangyaring sumunod. Dala ko na tao doon para makipag-coordinate na... Nagpadala ng tao si Bato doon. Normal ba yan? Siguro sa kanila, abnormal yung hulihin ng adik. Hindi. Yun kasi yung akusasyon sa kanya, allegedly. Di ba? Police doon sa Dubai na dadalhin si Kerwin dito pabalik. So pagbalik dito, alam nga naman, ang kinasama daw ng loob niya is hindi turn over sa kanya. I-turn over sa'yo na hindi mo man ito operation ng EIDG at CIDG na kunin siya doon sa abroad. So, yon. Doon pala sumama ang loob ni Espinido, yung pulis. Nung nahuli, hindi tinurn over sa kanya. Kasi chief of police siya doon sa lugar.
Remember, kaya naman pinahuli sa kanya yon dahil nandun sa lugar nila. Ngayon, wala na sa lugar nila. National issue na ito. So saan dadalhin? Sa CIDG at saka sa EID. Yun kasi yung national. Ang CIDG kasi national yan. Yan yung parang criminal investigation. Yun yung pinaka-national. Yung sakop ni Espinido, yung kernel na ngayon, ay yung dun lang sa kanilang lugar. Bakit niya gustong kunin? Bakit niya gustong kunin si Espinido? Si Kerwin Espinosa. Bakit niya gustong kunin? Ito ang dahilan. According to Bato, not from me, ha? Automatic, dito siya sa krame, imbestigahan siya ng EIDG at saka ng CIDG. So, yun ang nangyari, sumama ang loob niya. At yun nga, if you can remember, nung isang hearing nung, isa pa to sa kinasama ng loob niya, isang hearing nung ni Senator De Lima noon na napaiyak pa ako doon sa hearing dahil sinabi ni Kerwin Espinosa na pati daw si Espinido ay humihingi sa kanya ng pera. Yun! Nung panahon daw na nag-hearing, remember, under oath yun, ha? Yung sabi ni Espinosa, kahit daw si Espinido nang hihingi ng pera sa kanya. Nagigets nyo? Nagigets ninyo? Nung panahon pala na hinuhuli daw siya, nang hingi ng pera. According to Espinosa. Pero, bakit natin tinitimbang na medyo mabigat yun? Kasi sa Senado yun. Tuloy. Yun, sinusuportahan doon niya. Kaya sabi ko, si Espinido na nga lang katiwalaan ko dyan sa pera. Tapos yung pala, tumatanggap rin pala ng pera. Kaya, so, yun na. Napaiyak si Bato. Bakit? Yan yung sinasabi ni Pangulong Duterte noon eh. Yan yung sinasabi ni Pangulong Duterte that the corruption in war on drugs ay abot talaga hanggang kataas-taasan. Buti na lang talaga meron tayong Senator Bato noon eh. Pero mantakin mo meron tayong ganong klaseng mga kapulisan. Di umano, allegedly. Diba? Mambihira o mga kababayan. Kahit ako eh. Kung ako yung PNP chief noon, maiiyak din ako eh. Mantakin mo, Bible believer pa ito. Pero sa bagay, si Judas nga katabi pa si Kristo eh. Hindi, kaya nga alam nyo, anong sabi ng Panginoon? You will know them by their fruits. Hindi sinabi ng Panginoon na you will know them by their religion. Or you will know them by their proclamation. You will know them by their verses memorized. Di ba? Anong sabi ng Panginoong Hesus? You will know them by their fruits. Oh. Yung isa nga dyan eh, na congressman eh, tuta ni Tamba eh. Bishop pa. Napaka-importante. Kailangan natin talagang unawain eh. Yung angulo na to eh. Ako doon sa hearing, nasama ng loob ko. But ito, Teda, pagkatapos ng hearing ko, pinuntahan ko si Kerwin Espinosa doon sa EIDG headquarters. Kinaro ko talaga, totoo ba talaga yung sinabi mo kanina na sa hearing na si Espinido tumatanggap ng pera. Ang sabi naman ni Kerwin Espinosa, sir, pasensya na sir, nasabi ko lang yun dahil masama ang loob ko. Ayan, may reporter tayo. Just in, Banat Bay, wag nating kalimutan, inamin ni Abante at Espinido na nagpalitan sila ng Bible verse sa text, kaya malamang ginamit na rin ng Quadcom tong si Espinido laban kina Senator Bato. Ako, more than anything else, it's not just the Bible verse. More than anything else, matagal na pala. Ito ang sinasabi ni Bato. Si De Lima hindi pa nakakulong noon, senador pa. Sinabi na ni Espinosa na tumatanggap at humihingi daw, di umano, allegedly, etong si Espinido
doon sa alleged drug lord. Nangihingi na. Ako meron lang akong tanong dito. Colonel Espinosa. Ay, Espinido, sorry. Nalilito na ako. Colonel Espinido. Iyan po ba ay love offering? O ikapo? Hindi, yung hinihingi daw di umano ninyo, allegedly, according to Senator Batos' story. Para saan po yan? Pang church building po ba yan? Pang ikapu po ba yan? O pang love offering? Yan ako nagtatanong lang. Pangalawang tanong, required ba sa inyo, hindi ko alam hindi ko na babanggitin ko naman yung relihiyon mo. Ayoko nang magbanggit ng relihiyon eh. Kasi ako, I do not believe in religion. I believe in relationship, not religion. You cannot define a person by religion. It's by their relationship. Kaya nga ako, ang tanong ko, required ba yan dun sa relihiyon mo na pati ang ibang tao ay mag-ikapo? Ako, nagtatanong lang nagtatanong lang po ako. Dahil namatay yung tatay ko. If you can remember, yung tatay niya, sa kulungan. Kulungan, namatay, ni-raid ng CIDG. So, ang sabi niya, nasabi ko lang yun, sir, pero ang sa totoo lang siya, sa Espinido, hindi yan tumatanggap. Pag tinix ko yan siya, sir, may kailangan ka ba? Suportahan kita. Ano kailangan mo dyan? Padala kita ng pera. So, masagot daw si Espinido ng mga Bible verses. Bible verses. So at least dito, nilinaw ni Bato. Sagot ni Espinido. So sabi ko, hindi pala talagang totoong tumatanggap si Espinido ng pera. So ito, nagsimula na yung sama ng loob niya. Dahil doon, again, maganda ito, nilinaw ni Bato na hindi naman daw totoo. Isipin nyo na mabuti ito. Bakit ko idiniin yun? Kasi napaka-importante na maunawaan natin, pwede na sanang gamitin ni Bato yon against Espinido. Pero nilinaw daw ni Espinosa na hindi totoo na tumatanggap. Ganon kabuti to si Bato. May chance na siyang gumawa ng chismis and yet nilinaw niya na hindi. Nilinaw niya pa. Pwede naman niyang pabayaan na lang i-leave hanging yun Pero nilinaw niya na hindi tumatanggap. Tapos ngayon, dahil doon, sumama ang loob ni Espinido. Nagigets ninyo? Ano ba talaga? Nilinaw nga hindi tumatanggap. Pero dahil doon, sumama ang loob ni Espinido kay Bato. Nagtanim ng galit si Espinido kay Bato. According kay Bato yan Kinikwento natin. Una, yung problema sa since successful siya dito sa pagbangga niya sa Albuera. Albuera. Ngayon, pumunta naman sa opisina ko ito si dating Congressman Waminal, ngayon gobernador na ng Misamis Occidental, kasama yung mga mayor niya. If you can remember, isang mayor doon kasama niya, if I can remember, si David Navarro, yung mayor na na pinatay doon sa Cebu. May mayor Navarro na napatay doon sa Cebu. Kasama niya, lahat silang, maraming mayor ng MISOC pumunta sa akin. Nakiusap, sir, baka pwede yung ginawa niyo sa Albuera na nalinis, baka pwedeng gawin rin to sa Kwanser kasi grabe ng problema namin dito sa MISOC. Malakas talagang droga dito at yung si Mayor Parrino mismo ang drug lord. So sabi ko, sige, anong gusto nyo? Hindi ko na makuha yung specific na pag-usapan namin para kung sila ba request na si Espinido dalhin doon sa ano yung city dyan sa Osamis City. Osamis City. Or ako nagsabi na, sige,
dalhin ko si Espinido dyan para masolve yung problema niyo. Padala ko dyan. So tuwang-tuwa sila. Sila si Congressman Waminal, ngayon gobernador na. Pagdating ni Espinido doon, yun, nag-operate ang sa EDJ doon sa siyang chief of police area, kasama siya sa operation. Yung nila yung problema sa droga doon at sumikat si Espinido doon ng gusto. So, isa pang kisinama ng loob niya nang nandoon siya. Wala na ako retired ako as chief PNP noon, pumunta na ako sa Bucor. Tapos nung nasa Bucor na ako, nagreklamo yan siya na bakit daw siya i-relieve sa Usamis. doon sa city. After sa ginawa niya accomplishment, bakit siya tanggalin? So, tinawagan ko si Chief PNP Oscar Albialde. Sabi ko, Bok, bakit nyo i-relieve si Espinido? Kasi tumawag sa akin, nagpatulong, bakit daw siya i-relieve na maganda naman performance niya doon. Sabi ni Albialde sa akin, Bok, may clearance ito kay Secretary Anyo dahil may letter yung mga signed by mayroong yung isang SUNA 28 yung nasuna ni President Duterte. Pagkatapos ng SUNA, mayroon daw lumapit sa kanya na isang congressman doon sa Miss Oak, nagbigay ng letter. Copy fornis daw siya, address to Secretary Anyo as DILG Secretary na kanila nireklamo si Espinido na dapat tanggalin daw doon dahil sobra na daw abuso. May mga, yun ang pagkasabi ni Albayalde sa akin, hindi mo sa akin na yung sulat. Sabi ni Albayalde, Bok, ang mga negosyante ng Usami City, may mga nag-sign ng letter, petition against Espinido dahil nga umabuso na daw ito, para na daw mayor doon at kung ano-ano nang pinaggagawa, yung mga construction materials daw, mga pintura, mga ano pang materialis daw kinukuha doon sa kanilang mga tindahan at hindi nagbabayad. At Naku po, patay tayo dyan. nga daw nga kung gusto ninyo, kung sinisigil nyo ako, baka gusto ninyo, may mangyari sa inyo. Yun lang sabi sa akin Albayalde noon. Sabi ko, siguro, kausapin mo yung mga business doon na kailangan natin si Espinido doon dahil kung baka mabubuhay uli yung paruhinog group kung mawala si Espinido doon. So in short, hindi natuloy yung pag-relieve sa kanya doon. Hindi natuloy pag-relieve sa kanya doon. Tapos ngayon, meron na naman siya binanggit na bakit daw siya sinama sa watchlist daw, merong derogatory report doon sa DI sa kanya, gano'n. Wala ako doon dahil during my time. So sa madaling salita, kinikwento dito ni Bato na parang siya yung iniisip ni Espinido na kaalyado niya. Kasi siyempre, 'di ba, naging successful si Espinido nung panahon na kung saan kinuha siya bilang PNP chief ni Bato. Ngayon na wala na si Bato sa PNP, retired na siya, siya naman parang, alam mo yun, pinagsusumbungan ni Espinido, bakit ako natanggal dito? Bakit ako na ganun? Bilang dating in-appoint ni Bato, tinutulungan niya. Pero syempre, sabi nga ni Oscar Albayalde nung time na yun, yung paglipat niya, supposedly, na hindi naman natuloy, ay galing sa DILG Secretary na si Secretary Anyo. Okay? So yun ang takbuhin, yun ang takbuhin na nangyayari ngayon.